Okay. Okay guys, good morning. So today, Tuesday morning, it's around 10:26. So ano ba, kagigising ko lang, gising ako mga past 9. So ngayon Turn left onto Pikas, San may Jose pupuntahan DZR Airport tayo na Road. lugar, mangrove ata siya, park something, eco park, which is maybe 25 minutes walking from here. So lalakarin na lang natin siya para makapag-exercise na lang din tayo. And then on the way, kapag may nakita tayong pwede natin kainan, kakain tayo kasi di pa tayo nag-breakfast. So let's go. May nakita ko dito, ano, roadside blues diner. Tingnan natin kung ano mga food nila. Ano ito ba? Hello. Ano yung nasa menu? Okay. Tingnan natin kung ano masarap. Ayan. Order lang tayo tapos tingnan natin kung ano pwede natin kainin. In-order natin yung chicken rice bowl nila kasi yun daw yung best seller. So hintayin lang natin and then magbo-brunch na tayo. Ito na yung order natin. Ito daw yung best seller nila. Let's eat now. So tapos na tayo kumain. Tumuli na tayo sa ating destinasyon. At may ito din dito. So tumuli na tayo. Siguro nasa mga 10 minutes walk pa daw, sabi ni Google. So ituloy na natin at ipaglalakad para makapag-exercise tayo at matunaw yung kinain natin. Let's go. Okay, so sabi ni Google Map, dito daw tayo liliko. So hanapin natin kung saan. Sabi dun sa review, para mahirap daw siyang hanapin. So kailangan natin magtanong sa mga lokal kung saan, kung paano makapunta doon. Let's go. Hello ate, saan po dito yung papuntang Paraiso? Mangrove. Awa di. Dito. Je, aw dyan! Ano ya, papaupdan. Okay. Yan man good mag. Je! Ano kay kanina yung malaga. Dyan re! Oy! Tinatawag niya si John Ray. Baka po natutulog. Ay, nagbantay doon. Dyan! Oy! Ay, Tinatawag wala may alam po isit. Adi mangrove. Nagkakalit. Ito nga, kabong-bumong pang madla. Ayan. Orang niya masakit ng apong. Lalam mo naman magtuloy. Okay. Tuturo tayo ni... Ano pangalan mo? John. Si John Ray. Tuturo ni John Ray ang daan papunta sa mangrove. Siya ang ating guide. Siya may hawak ng susi. Kay John Ray ang susi.
dito daw. So dadaan kayo sa local community bago makarating sa Paraiso Mangrove. So nabasa ko sa Google, parang they decided to build yung mangrove during or maybe after the Yolanda. So it's for the environment. So ito na yung trail. Ito. Saan mo babayad? Doon. So, okay, sige. So ayan no, ito yung Mangrove Eco Learning Park, Marine and Wildlife Sanctuary. So environmental fee niya is pag student ka 20, if not 30. Okay. Doon daw tayo magbabayad. So sige, magbayad tayo. Sige. Hindi ko yung picture eh. Pero sige, magbayad muna tayo. Si ano kaya? Diyan, hindi nakalimutan ko siya bigyan ng tip. Baka, asa ba siya? Hintayin niya tayo. Mamaya na, bigyan natin siya mamaya. Saan tayo magbabayad? Hello, saan po magbabayad? Dito? Sa inyo po? 30. 30, okay. Sige, magbayad tayo kay kuya. So dito ata ang pupunta. Sa mangrove. Ayan. Maganda mag-picture dito. Ayan. May mga butas yung ano. So, hindi kayo pwede malaglagan dito na kung ano. Yung mga cellphone nyo, hawakan nyo. Walang lulusong. Lulubog na lang siya sa tubig. Ayan. Nice. Masarap mag-relax dito. Bulad ba? Wala naman masyado. Ganyan lang siya. Di na may kanon na. I heard pwede ka mag boat ride. Amo lagi. Bisla diri damo, okay na iton. Kuya, pwede po ba mag boat ride dito? Pwede, magre-renta lang. Magkano po? Oh, sila yung kukuha mo yun. Sige. Mag-ano lang din tayo. Mag-relax muna tayo. Tapos tingnan natin kung within the budget. Uy! Guys, ano yun? Pag sinamuha, kulay ton. Parang may... Alimango ba yun? Oops! Ito 30. So yan. So pwede tayo mag-relax dito. Kandam na, dito na ako. Okay. Maganda yung view. Ang river to, diba? Ayan. So siguro dito sila na namamangka. Hindi ko alam kung ano pa mga hinuhuli nila dito. Oh, may ibon.
Siguro mga tahong, I think. Ay, may ibon ba yun? Ibon yan, di ba? Oo, ibon siya. Hindi ko alam kung ano ibon. Anyway, so magre-relax lang tayo dito. And then, kausapin natin si kuya kung tingnan natin kung magkano. Kung mura lang, edi mag boat ride tayo. Okay, let's relax. So yun, so magsa-story time muna tayo. Oops, paano tayo dito? Guys, hindi pwedeng mahulog. Oops. Mag-story time. Ay, si Queen nag-ano. Nanguhuli siya. Mababaw lang naman pala, hindi ka malulunod. So yun, so story time kahapon na so galing ako ng Canigao Island, 'di ba? So pagdating ko dun sa Airbnb ko, kasi nung bago pa ako pumunta, dumating dito sa Tacloban, so nag-search ako sa Airbnb ng mga places. Nag-message din ako sa mga host kung anong internet speed nila sa lugar nila. So yung pinagstayan ko, reply naman yung host, sabi niya nasa 100 Mbps, so mabilis, 'di ba? So yun, so I decided na doon na lang ako magsistay. So nag-reserve ako, binayaran ko ng for 5 days ko hanggang Friday, since mag-work ako dito hanggang Friday. And yesterday nga pagdating ko, so the first thing I did was to check the internet speed. Yun, so nakita nyo naman, or nakita nyo na siguro from previous video kung ano yung internet speed nila. So yun, so message ako kay host, sabi ko baka pwedeng i-cancel ko muna yung reservation ko, kasi hindi na kasi siya pwede i-cancel because kasi si host kasi nag-screenshot pa siya ng internet speed, kasi nag-request ako kung pwede siya mag-speed test. Sa speed test na screenshot niya, sinend niya sa akin nasa 84. So kung bilis, kasi yung internet ko nga sa bahay nasa 50 lang eh. Pero nandun na ako. Especially nung afternoon, parang nagla less than 1 Mbps pa nga. Naloloka ako. So nagpanic attack ako. Pero nakaraos naman, kasi nung gabi medyo, hindi pa rin siya yung ina-expect ko na speed, pero nakapagtrabaho naman tayo. Naglalag lang siya ng very slight. And then naglalag lang siya very slight. Hindi siya yung ideal talaga for work from home. So hindi ko masuggest na yung place na yun is for kung you're going to work remotely, kasi yun dahil nga sa internet speed. Pero in fairness din naman dun sa place, maganda siya. And maayos siya, malinis, air conditioned din siya. And nasa lang siya, 700 something ata. Kasi parang yung buong 5 days ko na stay sa kanila is nasa 3.5. So mga nasa 700 siya, ganun something. Tapos kung i-compare mo siya dun sa sa Red Doors, kasi dun sa Red Doors nasa 500 something. No offense kay Red Doors, pero hindi ganun kaganda yung room. Nakita niyo naman, diba? Na parang yung CR hindi maganda. Actually yung tubig nila dun sa CR medyo may amoy. Nagulat nga ako, sabi ko ano ba to? Saan galing yung tubig na to? Pero yun nga, pero hindi naman ako masyadong maarte sa room, basta matutulugan okay na yun. Mas pinili ko lang kasi itong place na to sa Airbnb, kasi nga according to them maganda daw yung internet speed, which is I think
nagkaroon tayo ng expectations versus reality moment. Pero siguro yung place maganda siya if kunyari hindi ka na mag-work and decent na, I mean okay naman yung internet speed paminsan-minsan, lalo na pag gabi siguro mas okay. Pero yun, maganda siya, mura na siya kung tutuusin para sa air conditioned na room. Kasi hindi rin mura kasi yung mga accommodation sa Tacloban. Hindi ko alam kung, at least yung mga nakikita ko sa online. So yun, yung place na pinagsayan ko, mura na siya and air conditioned na rin. Pero in terms of working, hindi ko siya ma-recommend talaga. Pero mabait naman yung host kasi sabi niya pwede, I mean willing naman siya i-refund kasi para may recommend nga daw pa nga siya na place. Pero sabi ko okay na kasi I mean nakapag-work naman tayo and not the best pero pwede na rin. So matitiis ko naman siguro yan hanggang Friday. Meron naman akong backup na wifi pero yung data lang kasi yun eh. Nagulat nga ako kasi parang mas mabilis pa yung data wifi sa internet nila, pero okay na rin. So yun lang yung story time ko. Ay si kuya, may mga nahuli si kuya, mga tahong naluluto. Tahong yan ko na nahuli nyo dito. Nahuli yan dito. Ano mga isla yung mga nahuli dito kuya? Marami din, bangus, balat, marami. Madami. Marami din. Sa dagat may isda yan. Oh. Mababaw lang pala kuya, no? O ngayon kasi low tide. Low tide siya. Nagay, tide mataas to. So hindi pwede magbangka. Oo. Ano, may mga bangka naman dito. Pero hindi pwede kasi mababa. Hindi pwede kasi mababa. Pwede. Pwede pa rin. Pupunta lang doon sa malalim. Paano niya paandarin niya? Tulak niya hanggang sa lumalim? Yan, pwede kasi mainit. Mainit nga daw. Oo nga eh. Paano yan? Paano kung mababaw? Itutulak niya hanggang sa lumalim? Oo. Hindi ba mahirap yun? Kung may makina naman, di mahirap. Madali lang. Anyway, para wag na lang kasi mainit eh. Tsaka hindi ko alam kung magkano. Ayun, may mga namamangka din. Okay, sige. So mag-relax lang tayo. Saglit lang din naman tayo dito kasi kailangan natin bumalik na para makaligo at makapagpahinga ulit for our work later. So I'll see you guys later. So, sabi ni Kuya, meron pa daw pabalik doon. Ay, dito. Sa way na to. So, tingnan natin kung anong makikita natin. Dito. Meron daw dito. So, tingnan natin kung ano pang meron dito.
Okay, so may parang bridge. Oops. So may parang bridge dito. Tingnan natin kung anong ganap. So 2015 pala nila tinanim itong mga mangrove na to. Yung iba 2015, yung iba 2017, 2019. So depende sa laki ng puno kung kailan sila tinanim. So sabi ni kuya, wait. Ano ba sabi niya? Nakalimutan ko na. Parang tubig alat pala to. Dagat pala siya. Parang ano siya, combination ng alat tsaka tabang. So may mga bangus, tilapia, ganyan. Mga seashells. Tapos dito pala, nakalimutan ko yung pangalan nung bay eh. Pero parang dito daw galing yung pangalan na Tacloban kasi parang tinatakloban nila yung mga shells, parang gano'n. Kaya naging Tacloban siya. So FYI, aha moment. Alam niyo na ba yun? So yun, so ito tamang nakaka-relax lang siya. Kung gusto mo na mag-relax, punta lang kayo dito kasi 30 pesos lang, 'di ba? Mura. Hindi lang siya madaling hanapin, kailangan mo talaga magtanong. Actually nag-google ko na siya, tinignan ko yung mga reviews yung naging review ng ibang tao, parang hindi siya ganoon kadaling mahanap kasi parang dadaan ka pa sa local community para makapunta dito. Pero tatanong ka lang naman, 'di ba? Magtanong ka din. So yun, so tingnan lang natin, dead end na ba ito? Dead end na po ba siya? Kasi nakakatakot siya. So may mga butas siya mga. So hindi ka pwedeng tatanga-tanga dito kasi baka feeling ko hindi na siya pwede doon pumunta. Siguro kasi baka hindi na safe. So balik na lang tayo. Ano oras na ba? 11:49. Siguro magstay lang tayo dito hanggang 12. Balik na tayo dun sa aking Airbnb, maligo at matulog at pahinga kasi mag-work pa ulit tayo mamayang gabi, 9 PM. So syempre yung work ko is until 6 AM. So yung naghatid sa atin papunta dun sa Airbnb natin kahapon, kinuha ko yung number niya and kinontak ko na siya. Sabi ko tomorrow papasundo ka ng 10 AM para mag siguro city tour, puntahan yung mga places na malapit lang via tricycle. And hindi ko pa alam kung magkano, sabi din kuya bukas na lang daw. So sana hindi siya mahal. Yung boat ride pala mura lang din, 150 pesos. Tapos 1 hour siya. So kung gusto nyo ako gusto ko nga sana, kaso low tide ang babaw ng tubig. Kung high tide pwede akong mag boat ride. Yun, next time na lang siguro, kami next time pa. So siguro balik na lang ulit tayo dun sa may bay. And then balik na tayo later. Okay, I'll see you guys later. Oh my god guys, mukhang nagbabadyakas ang bagyo. Ano man yan, dark clouds at lumalakas yung hangin. Siguro kailangan natin umalis. Tara na, let's go. So yan, so pabalik na tayo sa highway.
Bumalik na rin si John Ray. United sa atin. So, feeling ko matandaan ko naman yung way. So, kaya na natin to. Let's go. Hanapin natin si John Ray kasi hello, si John Ray po. Asan si John Ray? Si John Ray? Oo. Ayun, siya yun. Bibigyan natin si John Ray ng tip kasi siya yung nag-hatid sa atin. Eto, salamat. Salamat. Salamat ka. Okay. Thank you po. Ayan, so balik na tayo sa atin kasi parang madilim yung ulap. Tsaka para makaligo na tayo, makapagpahinga na tayo. Hindi ko alam, parang gusto ko ayoko na maglakad. Kasi nasa 1.6 kilometers ata yung papunta dito one way. So, kaya ba natin maglakad? Hindi ko alam kasi kung anong jeep yung sasakay natin. Magkano bang jeep dito? Sige, try natin mag-jeep ha. Hindi tayong tatangatang sa buhay. Para ng jeep, kung ano man ang jeep, basta tayo dalhin mo. Let's go. Parahin natin to si Kuya. Ang parating na yan. Okay, let's go. Ayan, so dito tayo. Exit the roundabout Binaba onto sa Picas, may San Jose DZR Airport Road. rotonda ba tawag sa ganito? Ayan, so didiretsuhin lang natin to kung saan tayo umuhambon-ambon na may guard. Kailangan natin na wait lang, parang gusto kong bumili ng something para sa ano mga titinda nila dito. Para pa may makain tayo sa Andes. Sige, na lang tayo. So 30 minutes of walking. Maganda yung atayin ng jeep kasi ayoko na maglakad. Kung dumadaan ng mga jeep, sumakay tayo. Sa isang diretsyo lang naman yan. Ano natin kung may dumadaan. Hindi daw siya ano na daw, kain na daw si Kuya Jeep, ni driver. Hintayin natin na may dumaan. Let's go. Maambon na. So kailangan na natin sumakay ng jeep. Hinihintay lang natin may dumaan. And tricycle. So yun, pababa na lang tayo doon. 15 pesos lang daw. Umaambon kasi so tayo. Oh my god, umuulan. Kailangan natin bilisan. Bilisan natin. Tumatawa tayo ay JMC. Ang ating Airbnb. Andito. Pero umuulan kasi. Ayan. Nakarating tayo. Okay, let's go. Nakabalik na tayo sa ating kwarto na kitang-kita mo ay magulo. So maliligo lang tayo at papahinga na. So I'll see you guys tomorrow. Bye.